Pilipinas ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Damdaming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. May sagot agad ang Malacanang. Diyan po sa naging deklarasyon kahapon ni Vice President Sara Duterte na kanyang pagtakbo sa 2028 elections. At ang tanging naging tugon ng Pangulong Bongbong Marcos diyan sa anunsyo ni Vice President Duterte ay good luck. Ayan. Ayon kay pala sa press officer Claire Castro at hindi niya naman masabing sabi niya sarkastiko daw yung Pangulo sa naging pahayag nito, pero nakangiti lang daw nung sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos ang salitang good luck kay Vice President Sara Duterte. Damdaming Bayan. Napakaaga man, marami ang nagre-react na premature at parang may mga nagsasabi na may sumpa raw. Wala pa raw nananalong presidente na nag-announce ng napakaaga. So parang ang sinasabi na lahat ng nag-anunsyo ng kanilang pagtakbo ng sobrang maaga, lahat daw po natalo. Ayon po yan doon sa mga past na mga nag-declare ng kanilang presidency ng maaga. May mga sinite na example dyan kung hindi ako magkakamali. Kasama dyan si former Senator Manny Villar. Parang ngayon yata yung nakita ko sa isa sa mga sinasite yung ating mga kababayan na sabi na hindi may sumpayan, napakaaga pa niya premature, masyadong maaga. Pero aside from that, ang Vice President po ay nahaharap pa rin sa ika-4 naman na impeachment complaint matapos naman magsampan ng reklamo ang abogadong si Attorney Nathaniel Cabrera sa Office of the House Secretary. Yan po ay ang tinukoy po nila na grounds ng pagsasampa ng impeachment ang yung umano'y allegedly assassination plot laban sa Pangulo. Damdaming Bayan. Good morning, Pilipinas. Ito po si Sister L Elaine Apit at maya-maya nandito na po sila kay Mayor Deo Macalma. Pero bago yan, puntahan muna natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort. Pagsisimula ng Ramadan sa Blue Mosque sa Taguig City, generally peaceful. Dinaluhan naman ng higit sa 1,000 na mga katao. Alamin natin buong detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Naging mapayapa, Sister Elano, sa pangkabuuan ng pagsisimula ng Ramadan ng mga kababayan nating Muslim dito sa Blue Mosque sa Taguig City. Sabi sa DZRH News ni Administrator Faisal Absari, walang naitala na anumang untoward incident sa pagsisimula ng kanilang pag-aayuno. Pinaluhanan niya ito na mahigit 1,000 katao at inaasahang papalo pa sa mahigit 300,000 sa paggunita ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Sinabi ng administrador na mas
marami yung dumalo sa unang araw ng Ramadan ngayong taon dahil na rin sa halos araw-araw daw na mga nagbabalik loob sa Islam. May mensahe naman siya sa mga kapwa nila Muslim na politiko sa gitna ng issue ng katiwalian sa pamahalaan. Ang kanyang paalala, lumayo sa korupsyon, gawin lamang yung kanilang trabaho at huwag magpapasilaw sa kahit anong taliwas sa turo ng Islam. Ang Ramadan ang ikasyam na buwan sa kalendaryong Islam kung saan pinag-aayuno ang mga Muslim mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Hindi lamang ito pagtitiis sa gutom at uhaw, sabi ng administrador, kundi pagsasanay ng puso, isip at pagkatao upang maging mas mabuti, mas maawain at mas malapit kay Allah. Hindi raw ito para pahirapan yung tao, kundi para turuan siyang kontrolin yung kanyang sarili, umiwas sa kasamaan at maalala yung kalagayan ng mahihirap nating mga kababayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oh, Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. hindi mo pinapasalamatan si Giselle eh. Ha? Ayan. Ayaw ni... Akala ko kasi Lakay, ikaw na yung magsasalita eh. Sabi pa naman sa comment section, Lakay, Ano? ano ba yan? Late na naman yan si Lakay. Sabi Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 8:19. Ano nga pinagsasabi mong pagkamaagang nagdedeklara Naku, ay Lakay. matatalo? Ha? Sabi ng marami proven and tested daw yan. Ganon? Oo. Abay, iba na raw ang panahon ngayon. Ha? Ay talaga ba? Eh, tignan natin dahil baliktaran na ngayon, Sister L. Ha? Tanong baliktaran, 6. Baliktad na ang nangyayari ngayon. Ha? Ikaw talaga. Sa'yo ko lang natututunan yan eh. Napaka-green mo talaga. Ha? Hindi, di ba gano'n? Ibig kong sabihin ng baliktaran, kasi noon ay Marcos Duterte. Ngayon. Duterte Marcos naman ngayon. Abay kung naon ay Bongbong Marcos at Inday Sara. Sara. Ayan. Ngayon naman mukhang ang mangyayari, Sister L, Duterte Marcos. ay Inday Sara Duterte Carpio At at si Manang Amy Marcos. Ba? Iba talaga ngayon, ha? Ang tanong, ayan, tinatanong dos por dos kanina, sino daw ba ang sino naman ang ilalaban ng administrasyon kay VP Inday Sara Duterte Carpio sa 2028? Hindi ba ang dami. Hindi ba si ano? Sino? May sinasabing pangalan lalaban Sino? daw Sabihin mo, sabihin ko kung oo o hindi. Hindi, may binabanggit Lakay. Hindi ko alam. Pero sabi si Senator Bam daw lalaban. Depende kung effective yung strategy ng kanyang patron. Ayan, si Ninong. Ayan. Si Ninong Enrique Razon, EKR, ha? Ayan. Itong si EKR, kingmaker ito ha? Ayan. Pero ang lumulutang dyan, marami, ha? Sino Lakay? Sa dami, problema. Pero sino sabi ng bubuit mo Lakay? Sino sa kanila? Sa administrasyon wala pa, ha? Wala pa. Diyan sumasakit din ang ulo ng presidente Kasi ngayon. wala sila may pambato. Oo. Dahil pagka matalo ang manok nila sa darating na presidential elections, baka maduterte rin sila. Ayan, oo. Kaya kailangan maingat. So sa ngayon, marami ang pinag-uusapan na Doktora Carmela Oracion, ha? Siguro kailangan ng bidnisyon, orasyon dyan. Kailangan niya ba ng orasyon? Oo. Lalo na ngayon, ayun, pinag-uusapan lang namin ni Amba Romel Sitin kahapon, ha? Abay kung sino ba ang ilalaban kay Inday na matatag ay napag-uusapan sa mga lumulutang ay Vice President Leni Robredo pa rin. Kasi Ayan. alam mo Lakay, ang sabi nila, kailangan daw isa lang dapat ang lalaban. Kasi kung hindi, mahahati-hati, malakas ang chance matalo pa rin. Yan ang sinasabi ng ninong mong Franklin Drilon, classmate na Boy Pecson, ha? Pero alam po niyo, Doktora Carmela Oracion, ayan, alam po niyo yung bossing niyo dyan, ha? Isa rin sa mga nababanggit, ha? Tinitingnan naman, wala pa namang sure, ha? Abay, of course, andyan ang John Vic, DILG Secretary John Vic, Remulla. Ayan, sabi ba nga, abay kung hindi umangat ang John Vic Remulla sa rating,
baka si Kuya. Ayan. Oh. Si Ombudsman. Ombudsman. Oo, Ombudsman Boying. Oo. Bakit? Kasi ang kailangan daw ngayon Doktora Carmela Oracion, na asang-ayon po ba kayo, Doktora, ha? Kasi ang presidente daw natin ngayon masyado mabait. Kailangan ni Brusco, ayan, ala Digong, ayan, ala Marcos Sr., mga ganon, ha? Parang nakikita daw kay Boying Remulla. Ayan, oo. Pero ito lakay ay ano pa lang naman. Usap po. Kwentuhan Oo, lang. ayan, mga tinitignan. At ang iba pang tinitignan din administrasyon, of course, sino ba mga pogi sa gabinete ngayon? Ayan. Sino? Secretary magbanggit ka. Vince Dizon. Ayan, Secretary Vince Dizon. Sila kasi mga nagpe-perform eh. Kaya nga, sino pa? Ayan, kaya mo yan. Lakay, wait lang, ang dami. Wait Ikaw lang. talaga, Iniisip ko ayan, sino pa yung mga nagpe-perform eh. Abay, Secretary Vince Dizon, abay, nababanggit din ang, Doktora Carmela Oracion, ha? Nababanggit din si DepEd Secretary Sani Sani Angara. Angara. Ayan. Ayan, Abay, sino pa ba? Abay, of course, si Idol. Ayan. Senator Raffy Raffy Tulfo. Tulfo. Ayan. Ang dami, ha? Of course, andyan ang Bam Aquino na nagtap nung nakalipas na senatorial elections, di ba? Kaya sabi, may chance. Andyan din ang Kiko. Ayan. Kiko Pangilinan. Senator Kiko Pangilinan. Ayan. At ito pa isa. Sino? Ayan, babae din. Huwag mong kakalimutan yan. Senator Risa Hontiveros. Hontiveros, yes. Kaya lang, although nabanggit ang mga yan, may mga pwedeng presidente at meron ding pang vice-presidente. Sino yung mga... pero mix na yung mga binanggit mo na yun. Mix na yan. Depende sa survey. Ayan, sa rating, sa darating na eleksyon. Pero ewan ko nga ba, Doktora Carmela Oracion, ayan, kasi ang sabi ng dating Pangulong Digong, ayaw niyang tumakbo ang Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-presidente. Pero sa bagay, iba na ang sitwasyon ngayon. Siguro ang makasalba lang kay Digong ngayon ay ang panalo ng Inday Sara Duterte Carpio. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho. Yan. Pero gaba lang. Huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ako ng presidente, sus Mariusip. Sildo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano. Kung saan-saan ka na lang. Talaga dong? Ito ba ang bigyan sinabi ng Pangulong Digong, Sister L? Pagka gusto mo rin maging presidente, abay meron kang karakteristik na matapang. Ano sabi niya? Sabi niya? Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Deo makalma inyong lingkod. May dede si Deo. Deo makalma pagutusan nyo. Mayor siya na. Ba't wala ka bang dede? Gusto ko talaga yung may dede, si Deo. Laging
Pagka naipasa ang anti-political dynasty, ha? Baka pwede na akong tumakbo sa Ilocos, sa Dr. Carmela Oracion, ha? Tatakbo ka lakay. Ayan, no? Sasamahan Tatakbo. kita, mga ngampanya tayo doon. Tatakbo ko mula Pinili hanggang Batak. Hindi pwede. Kung mayor ka lang, isang bayan ka lang. Unless gusto mo, gobernador ka na. Mabigat-bigat Mabigat. yan. Nasa ating linya po, mabigyan na isa opisyal ng DepEd. Under Secretary for Learning Systems, Strand. Aba, anong Strand yan, ha? Parang Strand ba ng buhok yan? Hindi kasi niya kayo yung mga ano ngayon. Ano yan? Alamin natin sa kanya. Pero kasi may strand na tinatawag na ngayon. Nasa ating linya po mabigyan si Dr. Carmela Oracion ng Department of Education. Abay, marami tayo tatanong sa mga taga-DepEd. Dahil ayaw magsalita yata si very worshipful Secretary Sani Angara. Hindi. Ganun Gusto ba? naman. Gusto ba? Kaso Ayan. nasa Pampanga sila lakay. Nasa Pampanga ba? Andun ang Pangulo. Ganun ba? O yes. sige, bago natin tawagan ang presidente, ha? Hindi, nagko-cover sa presidente. Ayan. Nasa ating linya si Dr. Carmela Oracion. Dr. Oracion, ma'am. Maganda umaga po, Doktora. Good morning po, Doktora. Good morning. Ay, Doktora, si Deo po at saka si Sister L. Ayan. Wala ba? Hello po. Ayan pala si Doktora. Pwede bang i-focus yung picture ni Doktora Carmela Sige nga. Ayan, Oracion? lakay. Ayan, Ang mga Carmela talaga magaganda. Magaganda, Ayan. Doktora Carmela Oracion, ma'am. Abay, totoo bang tatakbong presidente si Secretary Sani Angara? Siguro po, mabuti hintayin natin na siya ang magsabi at hintayin natin ang tamang panahon. Aba, siya ng Doktora, biro ko lang yan. Ay naman, Doktora, nung Lunes pa namin kami tumatawag sa DepEd. Ayan na. Gusto na malaman, Doktora, ano po ba ang rason na bakit ang DepEd po ay iminumungkahi ang trimester sa basic education, elementary hanggang senior high? Ano po ba ang mga bentahe, Doktora? Opo. Unang-una po, gusto ko pong liwanagin sana na gusto nating tawagin ito na 3-term school calendar or 3 grading period school calendar. Although convenient, ayaw po sana natin hayaan na mabansagan ito na trimester. Kasi ang trimester po ay nagkakaroon ng ibang kahulugan sa ibang lugar. Totoo po. Po ng sa college level. Ito pong initiative na 3-term school calendar ay naisip natin to organize the school year better. Ngayon po, meron tayong 4 quarters. Some of the quarters end up to be very short, perhaps the second or the third quarter because of class suspension. No? So, nagiging napakaikli po niyan. Pangalawa pong obserbasyon, ang atin pong instructional time and celebrations and curricular and extracurricular activities ay lagi pong naghahalo-halo at nagbabangga din. But for learning and teaching to be effective, we need focus. Gusto po natin na makapag-focus ang ating mga guro, ang ating mga mag-aaral sa mga asignatura during instruction time at makapag-focus din sa mga activities when we celebrate extracurricular or co-curricular activities. Ngayon po halo-halo. So divided ang attention ng mga guro, divided ang attention ng mga bata. So yan po yung mga mahahalagang dahilan kung bakit natin gustong i-reorganize ang school calendar natin. Ayan, tama po yung sabi nyo kanina, Dr. Carmela Oracion, na pagka sinabing trimester, iba ang konotasyon, gastos. Oo nga po. Ayan, wala po bang dagdag gastos dito sa mga magulang, Dr. Oracion, ma'am? Opo. Ano po? Sorry. Wala po bang dagdag gastos sa mga magulang pagka trimester o mas mabuti ba dahil mas maaga silang graduate, matapos sa kurso? Hindi po. Dahil po basic education tayo, yung school calendar natin, yung school year natin will remain. So wala pong karagdagang gastos para sa mga magulang ito. Ino-organize lang natin better. Siguro po, pati ang mga magulang natin ay
ma-improve din ang kanilang focus, ang supervision sa kanilang mga anak, no? So kung doon sa tinatawag natin instruction time, so wala rin pong mga gugulo na mga celebrations, no, na makakadagdag sa attention nila. So yun po, wala pong dagdag gastos. Doktora Carmela, ma'am, ano po yung nakikita natin na magiging benepisyo po, aside po dun sa mga nabanggit natin kanina, nito sa mga mag-aaral, kumpara po sa kasalukuyan nating school calendar po? Sa ating mga mag-aaral talaga, napakahalaga nung focus in successful educational systems around the world. Talaga pong naiaayos nila, no, ang mga bagay-bagay sa school calendar in such a manner that we don't distract the students. We are in fact able to support, no, the students so that they focus on their learning tasks throughout a given period of time. At the same time, gusto po natin na holistic at well-rounded ang formation. Sinasabi po natin na education is not all about academics, no? Hindi po yun tama. It's not all about academics. Importante din po ang co-curricular activities, ang mga activities nila sa clubs, ang mga extracurricular activities like varsity sports. Mahalaga po itong lahat. Kaya lang nga po, nagko-compete sila sa atensyon at oras ng mga bata, so they don't derive the full benefit of each of these formation activities. Sa pag-reorganize po natin ng school year, binibigyan natin ng opportunity na makapag-focus po, no, sa bawat isa sa mga ito. Doktora, ma'am, paano naman po, estudyante po na pag-uusapan natin, pero puntahan ko po yung pagdating po sa teachers at iba pa pong mga non-teaching staff po, ano, paano naman po maapektuhan yung kanilang workload at yung mga leave benefits din po nila? Okay, sa workload po ay workload per se, wala pong mababago. Sa mga benefits nila, wala pong mababago. Pero ang gusto po nating sabihin sa lahat ngayon na lumilitaw po sa ating mga consultation sessions, no? Very much welcome po ang move na to on the part of our teachers and school personnel. Sa teachers po natin, instead of preparing for examinations in 1 year, 3 po ang ihahanda nila. Instead of preparing grades 4 times in a school year, 3 times na lang po sila maghahanda ng mga grades and all the forms. Ganun din po yung ating non-teaching personnel. So, mababawasan po ang kanilang workload, and that's very significant, no, for teachers, as you hear from them. It's very significant a change, but it is a reduction in workload from 4 to 3, basically, without compromising quality of both teaching and learning. So yun po yung isang pinaka natingkad na benefit nito. Pero Dr. Oracion, ito'y under-study pa po, hindi pa po definite na implement na sa school year 26-27. Yes po, understudy, siguro 8 consultation sessions na tayo and many more are scheduled. Kaya lang po, sir, dito po sa consultation sessions, tumitingkad po yung pagnanais ng mga nakakausap naming mga punong guro at guro na ma-implement na. Because as school heads and teachers, they are fully cognizant of the benefits of this, no, for them and for the learners. So, mas dumidireksyon po doon. But we are still collecting information from them so that the details of the implementation may really be grounded and suited to their needs and contexts po. Okay. Dr. Carmela, maraming salamat po at good morning, ma'am. Thank you po. Good morning po, ma'am. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, Dr. Carmela Oracion, ang OIC Undersecretary for Learning Systems Strand. Daming bayan. Ba't may
strand. Ano yun lakay eh, yung Ikaw pamangkin ko. teacher ka eh. Ano Hindi yan? ako teacher lakay. Di ba nag-teacher ka rin? Sa college yun lakay. Aha. Ano tawag dito? Ano yun siya lakay eh? Depende yun sa pinipili nila eh. Hindi strand ng buhok hindi. mo na minsan Para siyang hinahabaan. course kung sa college course lakay. ba yan? Parang yung strand na pipiliin mo, pagdating mo ng college, dapat dun yung mismong interest. Malimbawa ako, gusto ko mag-com. So, parang may ganun din silang strand lakay. Kung anong hilig mo, yun ang... Yes, yun ang kukunin mo. Oo, parang narinig ko na yan. May ganun lang yung iba, mahilig magluto. So, parang HRM ang gusto nila. So, parang may ganun din, may corresponding din ganun for basic maaga education. pa, itinuturo na sa kanila yan. Yes, kailangan ma-master na nila yung art na gusto nila. Kaya lang, gusto ko ibalik yung good manners and right conduct. Tsaka gusto ko corporal punishment. Dummy. Masaya yung ganun lakay kasi iba yung discipline. Oo, totoo yan. Masyado na baby. Dati tingin lang lakay, takot na. Sabi ni Senator Pototoy, yan. Weak. Ayan, masyadong weak daw ang mga bata ngayon. Yung Masyado kasi generation baby. daw ngayon, masyado daw weak. Ayan lakay yung tinatawag na strand. Senior high school strand. Hams, ano yung hams? Hams, ABM, STEMS, GAS. Dami naman yan. Humanities and social sciences. Ayan. Okay. Yan lakay, may mga ganun sila. Ayan. Okay nga, Rod. Dummy. Sandali lamang babalikan natin. Ano ba ang latest? Si Miss Let ba? Kasama ba sa biyahe ni Presidente? Ha? Ayan, biyahe sa Pampanga o biyahe sa Amerika? Nasa Pampanga lakay. Next month. Teka, ngayon. Next month, sa March. March ba? March pa siya babiyahe. Oo nga pala, February pa lang ngayon, ano ha? Minamadali mo naman masyado. Ayaw mo ba ng love month, lakay? Siyempre, gusto natin love, Yes. Sister L. Ha? Ayan. Siguro, inintay pa ni Presidente bago bumiyahe ng Amerika sa March. Kailangan mo, alam mo muna kung anong mangyari sa February 25. Dummy. Bayan. Oras sa standby, let Narciso mula sa Malacanang, standby Raymond Dadpaas. Ano ang reaksyon ng mga kakampi sa Senado sa announcement ng Vice President na tatakbong presidente at siyempre mga kongresista na balita natin Commissioner Apo Billy Dulay, marami na raw ang bumabalimbing. Ayan. May mga bumabaliktad Maglalabasan na ba sila lakay? Naglalabasan na kaya napaaga yata announcement ni Inday aabangan natin yan. Sandali lamang. Congratulations nga pala kay Apo Billy Duday. Kuyang Ed Tolentino, batiin mo si former BIR Commissioner Billy Dulay, ang iyong mentor, magaling na mentor ng mga taga BIR. Ayan. Dahil maswerte siya kahapon sa golf tournament ng UAAG. Ayan, GI. Ayan, United Auctioneers. Nina Amba. Ayan, Dennis Romel City. Bayan, narambol-rambol na. Pre, good morning. Iba yung binagit mo Sorry. Ayan, Romel City. Ito siya, kasi, tuwan-tuwa kasi Apo Billy Dulay. Nanalo siya si Sir L ng nagpa-raffle ng kotse, nanalo ng 4x4. Totoo ba yan? Yes, 4x4. Alam mo naman, mayroon ako sa yung trust issue. 4x4, ayan, congratulations si Apo Billy Dulay, Sino Apo nanalo? Bebot Belio, Abay, Billy Dulay nanalo ng 4x4 hybrid. Grabe. 4x4 hybrid na air fryer. Dummy. Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jasmundo. Ayan. Justice Maidas, Kau, Ayan. At Justice Salameda. Oras po, ganap na alas 8:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Revicon. Marami na nga ba ang bumabalimbing? Alam mo, katunying Jerry Boy, hindi na raw mabibinay at mamani bilyar ang Inday Sara. Ay, ganon?
Dahil matagal lang ginagawa sa kanya pero andyan pa rin. Hindi ba natitinag? Hindi raw natitinag, ha? Pagkatapos sa impeachment, mukhang hindi pa matutuloy, ha? Pero alam po niyo, mahabigyan sa totoo lang. Sabi na aking bubite, mukhang tama ba, Manong Speaker? Ha? Manong Speaker Postino Boji Diditard, ha? Ayan. Sa totoo lamang po, hindi man matuloy ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Ayaw po ng Presidente Bonget. Bakit? Ayan. Well, in fairness din sa mama, kasi pagka naisulong ulit ang impeachment, dapang-dapa na ang ekonomiya natin, Sister L. Apektado naman. Yes, yan ang hindi po puro politika lang. Ayan. In fairness din sa ating presidenteng mabait, ayan, naman ang Aimee, ha? Kaya yung mga nag-aabang na Amerikana, ayan. Amerikano talaga lakay. Andyan sa Kongreso, ayan. Hi, good morning, Kuyang Gong Omer Mercado, ha? Ayan. Although na maingay daw yung mga Makabayan Black, ayan, at mga Pinklawan, ayan. Hi, good morning, Congresswoman Laila de Lima, ayan. Mukhang dyan sa Senado tumitimbang din, ha? Mukhang may hirapan, ha? Ayan. So anyway, in fairness naman sa Malacanang sa presidente, iniisip po niya ang kalagayan din ng bansa, mahibigan. Tama nga naman ang daming problema, impeachment pa, ha? Ayan. Kaya siguro pwede mo nang masabi, ha? Senator Rodante Marcoleta, ha? Pwede mo nang sabihin kay Inday, Day, safe ka na. Daming bayan. Standby Ninong Sherwin, standby Leta Narciso, standby Raymond Adpaas, standby Manang Milky Regunana. Oras, Sister L. It's 8:53. Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, good morning, Ma'am Glory. Morning. Wawa. Daming Miss Universe. bayan. Miss Universe. 1969. That's life. That's life. That's what all the people say. That's life, paring Joey Papa, ha? Ayan. Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Sa kataulo nito. Good morning, attorney. Good morning. Almusal Ayan. ka muna. Double Greg Kayabyab. O yung nga pala, ha? Ayan, congrats, Mista, ha? Ayan, Mayor Cesar Aresa ng Pagsanhan, Laguna, ha? Bakit lakay? Abay, champion. Sa? Ayan, champion, Class B. Ayan. Champion ba o first runner-up? Ayan. Nalito. Oo nga, ha? Aba, yung apo ni paring Joe, talagang galing-galing talaga ng ni Jacob, ha? Ayan. Jacob Taruk. Kinalo yung tatay, si Jack. O yung nga pala, congrats nga pala dun sa winner na ng Cherry Tigo. Ayan. Para po si J. Torres ba ang pangalan? Ayan. Mr. Torres, congratulations, ha? Iba po ang UAAG. Ayan, Amba Romela City, ha? Hindi katulad ng Alabang. Alabang Golf and Country Club. Good morning, classmate. Ayan, Congressman JJ Romualdo, ha? Abay, hahabaan pala yung airport dun sa Camiguin. Ayan. Talaga lakay. Tama lang naman, ha? At, Para maganda ang buwelo. At nilang yan, classmate Boy Pexon, ha? Ayan, kumpare mo si JJ, ha? Ayan, pare Manding, ha? Bay, maglalagay para ng golf course doon sa Camiguin, ha? At pagka binuksan ang golf course sa Camiguin, ang mag-ribbon cutting, Congressman El Rey Villaferte.
Ay, Gob pala, Gob. Yung anak pala ang congressman. Ay, Gob, Governor Lakay. Ay, Gob El Rey, kumusta ka na, ha? Kumusta si Kiko, ha? Ayan, kumusta mga libiste, ha? Ayan, paano yan Jong Arcano, ha? Ayan, manong Sani Coloma, ha? Ng Alamang Country Club. Eh, hindi na raw magsusulian ng trophy. Ayan, tama ba? Parang, Akala ko isusoli Lakay. bossing Danny Isla, ha? Hindi na raw magsusuli ng trophy, ha? Colonel Alex Sembrano, ha? Jong Arcano, dahil pagka doon nagsoli ng trophy, Sister L, sign of guilt. Dummy. Sign of Yes, pero nanandaya. Hindi man dahil sa score, ayan, na sandbagging yung binabaan nyo at tinaasan pala ang handicap. Handicap. Eto mo, Sininong ng Bayan. Nasaan ba Sininong ng Bayan bago ngayon? natin putan ng ating Ninong ng Bayan, ay sa mga nanonood, nakikinig, lakasan nyo ng inyong mga radyo dahil ang ating word of the day, Lakay, ay good luck. Para kay Inday Bato. Nga pala. Diba? Sabi nga pala ni Presidente Bonget, okay, good luck. Good luck. Ayan. Pero sabi ni Auntie Claire Lakay, nakangiti naman daw ang Pangulo. Hindi man sarcastic Hindi yan. naman daw sarcastic. Pag kasi Claire Castro nagsabi, sarcastic yan. Kat anong gawin yan? Ayan. Pero ang delivery ng Pangulo, nilinaw naman niya Lakay na nakangiti at sinabi daw na good luck. Ayan, good luck. At saka good luck kay Inday, ayan, kay VP, at kay Manang Aimee. Sila bala kaya magtatandem? Sabi ni BFF ba ang magtatandem? sabi ni Senator Pototo, mukhang yan ang tandem ha. Ayan. Tigilan mo nakakatawag sa kanya, Bakit? Senator. Senator, ano na lang? Ano pangalan? Ayoko sabihin. Baka hindi nila alam kung sino yung tinutukoy mo. Senator Pototoy? Talaga. Ayoko na sabihin, baka mapagalitan pa ako. Kailangan niya ni, geographically, kailangan ni, North and South. Ayan. Kaya kailangan daw ang Manang Aimee. Ayan. Kasi lakay kung Women magiging... power, ha? Lakay kung Visayas, Mindanao lang daw, masyadong malaki ang Luzon. So, kailangan din ang Luzon. Kaya problema ng administrasyon, sino ba talaga ang gagawing ilalaban kay Inday? Ayan. Abay, sino ang, kung si Inday sinasabing Manchurian candidate, ayan, kandidato ng China, sinong kandidato ni Uncle Sam? Ayan. Dapat meron din ba si Uncle Sam, Lakay? Oo naman yan, natural yan. Noong pa noong pa, ayan, si Uncle Sam, nung kupong pa, ayan talaga, ha? Pagka wala kang blessing na Uncle Sam, malabo kang manalong presidente ng Pilipinas. Pero nabago, ha? Nung pumasok ang Enter the Dragon, ayan. Ayan, Enter the Dragon, ayan, nagkaroon ng digong. So yan ang tanong natin ngayon, Secretary Gibo Teodoro, ha? Isaac, ayan, may plano ba? Ayan. Lakay, alam mo, mayroon nag-comment kanina, hindi ko lang na-adlib sa'yo. Ano? Sabi, di ba binabanggit mo yung mga possible candidates, mga potential, na mga possible, may mga potential. Sabi ba naman Sister L, huwag na mong mababanggit ang ang favorite secretary ni Lakay. Sino? Binabanggit pa ba yun? Huwag mo na kasing banggitin, lalo sumisikat Si Secretary Ted Herbosa, tatakbong senador. Diyos ko! Dummy. Wala namang sinabi. Ay sabi lang sa akin, huwag ko daw banggitin yung favorite secretary mo. Secretary Ted Herbosa, ayan. Good luck. Pero ito na Lakay, syempre sa Tagalog, ang good luck ay, pag sinabi natin good luck sa'yo, ay... di good luck din kay, si Taray Queen ng Malacanang, Claire Castro, ayan. Nagbabalik din tumakbong senador yan. Talaga ba? Oo naman. Naku, talaga mga bubuit mo. Pero ito Lakay, syempre pag sa Tagalog, pag sinabi mong good luck, ay swertehin ka sana. In Bisaya naman Lakay, maayo unta swerte hundong. Swerte hunday. In Ilocano, ayan, good luck. Swerte ang kakumaapo. Swerte! Yan, Ang tigas na. Siyempre, mga Ilocano matitigas matitigas ang dila. Ayan. Sa Bicol naman Lakay, pag sinabihan kang swerte, parang patahawig sa Bisaya Lakay, swertehon ka sana. Ayan, sabi ni swertehon ka sana. Sabi ni Het tsaka ni Malu, andaldal nyo, maday pang commercial, papasukon niya ni si Sherwin. Ito na, Ninong ng Bayan sa Barangay San Juan, East Bank Road, dyan sa
may Taytay Rizal. Ninong Sherwin! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Punta na natin ang Ninong ng Bayan. Ninong Sherwin, Ninong, gising ka na. Nakikita kita natutulog ka. Tagal kung Angelo Palmones pa naka-standby ito eh. Sige, tawagin mo na ha. Wala pa lang Baka araw, Lakay. Nandito na kami sa Taytay Rizal. Baka Alas 3 na madaling araw kanina. baka mapanis yung inimprenta ni Governor Eli Remolona ng Na Central pera. Bank. Kaya Ayan. pag gantong oras, Lakay, relax na. Tignan mo naman, kailangan nagpapahinga ka sa ilalim ng puno ng mangga. Oh, Tambay-tambay sarap kasama naman, ng mga chikadora dito sa East Bank Road. Yan, tignan mo. Ang daming vlogger. Ay, oo nga, Binablog lahat tayo may ng mga hawak ng vlogger dito. cellphone. Nakalabas sa mga cellphone nilang lahat. Mukhang Pero malapit ka sa floodway ah. Sa floodway ba Lakay, malapit yan? Sabi ko kabilang na nga, Beng. isang kembot lang. Floodway na. Alang yan ka, para ka nakipagkwentuhan ng barangay dyan. Oo, para kami nakaupo ka pa parang eh. pulong-pulong sa barangay na yan. Lakay, Ha? ipinatawag natin ang mga marites dito sa East Bank Road na nasa panguna ng ating presidente Sino ang ng presidente? mga marites. Kinikwento niya kanina yung kanyang kapitbahay, bagong opera, Ala. tinanggalan ng bato sa bato. Ala, dahil Dahil sa operation tulong yan. mahilig kumain ng kung ano-ano. Ayan, at ang presidente ng kanilang Marites Association dito sa East Bank Road, walang iba kundi si Edita Nabal po. Si Nanay Edita. Edita Nabal. parang ninenervyos po kayo. Tayo ho ba'y mango-hold up? Sherwin, si Edita Nabal ba? Ito ba nanay nung nagturo kay Alex Iyala ng tennis? Ayan, si Rafael Nabal ba yan? Ayan, nanay, anak. Lakay siya ang nanay ni Rodel. Rodel. Hindi po. Okay, nanay. Ayan, cool na cool si nanay. Pangalan po niyo ulit, nanay? Edita Nabal po. Si Nanay Edita. ganda naman ang pangalan ni Edita. Bagay-bagay sa pretty face ni Nanay Edita. Hi, nanay. Kumusta Parang po kayo? malungkot si Nanay. Malungkot po ba kayo? Okay lang po. Kung malungkot Okay lang. Lakay, okay lang daw yung lungkot niya. Mami Edita, dahil malungkot po kayo, ayan, bibigyan namin kayo ng therapy ni Sherwin. Bigyan mo ng therapy. Ayan, therapy. Dahil nanay Edita, tuwing umaga, sino paborito mga announcer? Si Deo Macalma. I love you, Mami. Bigyan ng therapy si Teo ate. Macalma, ito 1,000 pieces. Marami pong saya, Ayan. Deo Macalma. Wala pong anuman, ate. Nako, sayang wala tayong vitamin E. Oo Ayan. nga, para malungkot lalong eh. sumigla si ate. Ayan. Oo. Kailan po May niyan? pambili na po ako ng gamot. Kala ko pansit ang bibili nyo kanina. Pa. Pansit ang bibili nyo. Kasi anniversary po ngayon ng asawa ko. Ba't asawa nyo lang? Ba't hindi kayo kasama? Hindi ba kayo asawa? Baka death anniversary. Asawa po. Ano po? Anong Death certificate. Death certificate. Parang kinakabahan si Nanay. Death po. Death anniversary. Death anniversary. Lakay, si tatay muna yon. Yung kinanay, matagal pa. Opo. Nanay, Mami Edith, ayan, dahil death anniversary pala ni Mister ng iyong dating boyfriend, ano po, ha? Ayan, siyempre may pamisa ka dyan, padasal, ano po, ha? Dagdagan mo na 1,000 Dagdagan Sherwin. mo pa daw, Nino. Ang pira 1,000 pesos. 2,000 na. Marami pong salamat uli. May Wala. pandagdag na po ako sa pambiling gamot. Ayan, tsaka pansin daw. Lakay, ang ihanda nila sa death anniversary, gamot pa rin. Gabo, Ano akala po ko yan? pansit Nanay. Akala ko, ate, Opo. papansin sa barangay. Ayan, Opo. ayan. Pwede po bang bumati sa probinsya? Sige, sige po. po. Ayan, kakandidato po kayo. Sa Bicol po, sa Camarines Sur. Aba, may kula na si Nanay. Opo. Kababayan ko po si Sister Ay, El. iyo po. Marina Aga po. Maray na aga sa imo tabi, Nanay. Opo. Sisay po mga babation mo. Sinong babati mo Mga- sa Kamsur?
Pamilya po ng Pormalejo. Pormalejo. Magdalena po. Ayan. Nanay ko. Ah, Mga Pormalejo po kami. buhay pa ang nanay nyo, ate, ha? Buhay pa po. Ilan taon na? 82 na po. Wow. 82 Ang na. nanay ko. Ayan. Ano po pangalan unong pangalan po ni Magdalena nanay? daw, Magdalena. Magdalena Pormalejo po. Si Nanay Pormalejo. Magdalena Pormalejo. Ayan, Nanay Edith, ayan, baka madagdagan po yan. Marami pong salamat Sir Deo Makalma. Wala At saka po si Sister L, ito, Elaine. Sister El po. Mami Edith. At saka si si Ma'am May po. May Favorite ko po binauhan. siyang pakinggan sa alas 10. Opo, ayan. Saka po yung mga drama. Mga drama. Lalo po sa gabi, nakikinig pa ako ng gabi ng lagim. Haba naman si Kasi nanay. hindi po ako matulog eh. Kaya nakikinig na lang po ako ng Eh di drama. lalo ka hindi makakatulog doon, nanay. Sanay na po. Para makatulog kayo, Mami Edith, Opo. huwag niyong pakinggan yung yung gabi ng lagim, walang kwenta yan. Ha? Ang pakinggan ninyo yung Mr. Romantiko, di ba? Opo, romantiko po. Yung pong Ayan. unang-una pong pinapakinggan. Ayan. Opo. Mami Edith, baka madagdagan po yung 2,000 na bigay ni Sherwin, ha? Batiin niyo po yung magaling sa golf na si Governor El Rey Villaferte, ang gobernador po ninyo. Baka governor nakikinig ng sa atin yan, baka Kamsur. dagdagan po yan. Gobernador, El Rey, mahal na mahal po. ayan. Naririnig yung pagko-coach mo, Nino. Simula pa nung bata po ako. Kailan po ang nag-iisang laman ng puso ko Kailan po ang laman ng puso ko at ng bulsa ko. at ng bulsa ko po. Dagdagan ko. Mami Edith, dagdagan ko. Mami Edith, para tuluyan ka ng bigyan ni Governor El Rey Villaferte. Sabi mo niyo, Governor El Rey Villaferte, sana manalo po kayo ulit sa golf. Ayan. Sana po manalo pa ulit kayo sa golf. Ayan. Opo. Okay, nga Rod. Word of the day, Sherwin. Ayan. Yes, syempre para baka ang ating medium component, kailangan matanda mo ang ating word of the day. Ang word of the day natin ngayong araw ay Good luck po. Naririnig ka namin. Rinig ka namin. nadidelay yung signal ngayon. Kala ko hindi nadinig. Pero dahil po ang ating word of the day, meron kang medium component, hatid sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan. Available sa inyong mga Suki Appliance Store nationwide. At syempre, dahil death anniversary ng asawa mo, meron kang iahandang pampalong life. Ito hatid sa atin ng mini grocery ng ACS at ng DZRH. At hindi lang yan, meron pang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. Dating labandera lakay itong si Nanay Edith. Maraming po salamat muli. Wala po At hindi ko po ina-expect po na mangyari sa akin to. Talaga Dahil po. sa lagi ko pong naririnig yung mga pinagbibigyan niyo po ng regalo. Totoo pala po. Salamat po. Akala nyo Salamat po guni-guni muli. lang, ha? Akala nyo ba, nanay, hindi totoo? Akala nyo po ba, hindi totoo? Opo, totoo po pala. Yan lakay, isa na naman kababayan natin ang na-convert at napaniwala natin sa ating pananampalataya. Nagbalik Maraming po daan. salamat muli kay Lord. At Ayan. ako'y biniyayaan ng pambili ng gamot po. Ayan. Buti hindi po kayo pinagre-resign sa sex bomb. Hindi po. Ibigyan mo rin ng chichirya si ate. Sino lakay? Siyempre, mahaba-habang kwento ito. Tignan mo, dumadami lalo lakay. Naku pa. Yung mga barkada natin dito na nasa Sige. labas. Sherwin, ayan. Yes, Akay. Bilangin mo lahat mamaya yung mga miyembro ng Marites Association Incorporated dyan, ha? Bigyan mo, Lakay, yan, bigyan mo sila isa, tig 100. Yan ang secretary. Ito naman ang Muse. Ayan. Ito ang Sergeant at Arms. Aha. At yung iba pa yan, ito ang ating Ingat Yaman. Oo. Ang Ingat Yaman at ang
taga-Bura ng Pisara. Kompleto sila Teacher. lakay. 5, yan. Ayan, bigyan ng tig 100 yan. Tsaka yung mga bata dyan, bigyan mo rin. Syempre, bigyan din natin ng additional na tig 100 pesos yung ating mga miyembro ng asosasyon ng mga marites sa Riverbank. Yan, Ayan. lakay. Okay. At hindi lang, meron pa kayong tatanggapin na royalty na pambangus cracker. Hatid sa atin yan ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Marami pong salamat muli. Ayan, wala Kay po J.U. Makalma. Wala po naman. Salamat po. Maraming salamat po, Ate Edith. Ayan, ingat po kayo. Ingatan niyo ang inyong Sana po kalusugan. tumagal pa yung programa nyo. Ay, opo. Ayan. Marami pong matulungan. Kayo rin. After 400 years. Ayan. 100 years po. Kayo rin po, Mami Edith. Ayan, sana po Opo. humaba po ang buhay po ninyo. Ingatan niyo po health niyo. Sana madoble ang edad niyo ni Manong Johnny Ponce Enrile. Ano po? Ayan. Sana abutin po kayo ng 274. Kung aabutin pa po. Okay nga, Rod. Okay, thank you. Thank you rin po. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na agad tumutok sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H, Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sugarwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam naman kami dito sa DCRH, araw-araw Pasko. Ayan. Tapos na ang Chinese New Year. Ayan, Well, good morning nga pala sa ating mga kapatid mga Muslim. Ayan, Noble Abul Makabato. Ha? Ayan, Justice Japar di Maampaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Kasi lakay ngayon nagsimula na yung ano nila, diba? Kahapon yata ang start ng Ramadan kasabay ng Ash Wednesday. Kasi lakay hindi nagpakita yung moon. Ganun ba nagtago? Wala, Ayan, oo. So baka ngayon yung ano nila. Akala ko sa atin kahapon. kahapon, yung sa mga Ash Catholic Wednesday. naman lakay. Lenten season, nag-start na kahapon. Sandali lamang sa mga report, sandali lamang let, ha? Ambusin nyo nga si Presidente Bonget mamaya dyan sa Pampanga. Ano Ayan. ba yung papatanong mo? Abay, sino ba ang isasabak kay Inday? Ayan. At sino ba isasabak niya kay Manang Aimee? Ayan. Si kapatid niya yun. Sino ang ilalabang vice-presidente? Ha? Aga na eleksyon ngayon, ha? Ayan. Very Sabagay, early. maganda po yan sa ating economy. Ayan. Pero lakay, sabi mo, hindi yan maaga. Late na nga yan, sabi mo eh. Pero ibig sabihin yung lantaran. Yung pagdideklara deklarasyon. ng pagtakbo. Ayan. Alam po niyo, mahabig ang pagka mainam po yung maagang eleksyon eh, ha? Maagang bumabaha ang pera. Yung pag-circulate po ng money, Yes, tuloy-tuloy. Ay, Nanay Edith, naku, nga pala, ha? Huwag yung, naku, sayang, ha? Hindi natin nahinga ng donor ng donasyon si Dr. Gary C, ha? Sana bigyan din natin ng N plus gold si Mami. Ayan. Oo, next time pagka nga lambing tayo lakay. Alam po nyo kasi mga lolo, mga lola, ayan. Ate Julie Mercado, ateng. Alam po yung sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay. Teacher Manang Bing Adalin, Hermana Rosie Sarangaya, ha? Patuloy akong mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Nako, Nanay Nati Leasing, nanay ni Pastor James Leasing. Kailangan nyo rin po ito para umabot kayo ng 100 years old. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Makuyang mga ating mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya,
duman po muna sa Mercury Dragane, ha? At mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Teka, muna ba? Bayan. Damdamin. Bayan. Oras, Sister L. 9:19. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advanced Daming. Bayan. Oras sa Sister L. 9:26. Aba, ang Pangulong Marcos nasa Pampanga pala, ha? Ayan, ano bang labas ngayon dyan? Ayan. Ayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, panguna ng oath-taking ceremony ng mga bagong kakandidato. Di lakay. Bagong promote na guro sa Bulacan at Pampanga cluster. Kailangan narito ang Pangulong Marcos. Edwin, take it away. Mamahal sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. You are the ones who teach them the lessons for work and for life, how to care for others, how to be responsible, how to stand with integrity. These are the foundations of a strong society, and they are built day to day in your classrooms. In this age, many of our challenges require discipline, honesty, empathy, values first learned at home and strengthened in your classrooms through your example. Kaya hayaan ninyo ako na taus-pusong pasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at sa inyong malasakit. That is why our... Ba't na putol? Brown out? Pinutulan ng kuryente? Di pa kampanya. Oo nga, naka-live pa rin eh. Bakit naputol? Making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Kagaya ng aking nasabi sa dati, prioridad natin ang edukasyon hanggang matapos ang administrasyong ito. At bilang patunay, naglaan tayo ng mahigit 1.34 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Katumbas ito ng higit 4% ng ating buong ekonomiya ay nandiyan para sa edukasyon, para suportahan ng guro, para tulungan at alalayan at alagaan ang ating mga kabataan. Alam din natin na sa sobrang dami ng inyong trabaho, minsan nakakalimutan na ninyo kumain o kaya naman lagi kayong puyat. Kadalasan, nawawalan na kayo ng panahon para tingnan ng lagay ng inyong kalusugan. Kaya inilunsad natin ang Yaman ng Kalusugan Program o yung Yakap Caravan. At sa programang ito, ang serbisyong medikal ay ang lalapit na sa inyo. May libreng, kasama po dyan ang libreng laboratory test, na mga urinalysis, blood work, konsultasyon, gamot, at pagsusuri ng inyong vital signs. Tiniyak din namin na naipamahagi ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon. Nagdagdag din tayo ng 7.37 billion pesos para makatanggap ng benepisyo ang lahat ng kwalipikadong guro. Bukod pa rito, naibigay na rin ang 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 at 2026. Pati na rin ang 7,000 pisong medical allowance simula noong 2025. Patuloy din natin pinalalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming senior position. After all, when our teachers are supported, our students are better served, and our nation moves forward with greater confidence. As you assume a new position today, I hope you carry with you the faces of the students who look up to you, the parents who entrust their children to your care, and the communities that believe in the difference that you make in their lives every single day. Teach not only knowledge, but empathy. Not only skills, but character. Because long after the lessons are over,
What your students will remember most is how you made them believe in themselves. And that, more than anything else, is how a nation is truly transformed. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan, Edwin, ang Pangulong Marcos. Asan si Edwin? Classmate, wala si Edwin? Ayan, Edwin. Palakpakan sila ni Sabi ni Mayor na mula ngayon ay wala na magtutirong teacher 1. Wala ngayong araw dahil meron nilang dito 5 guro mayor yung na-promote after ng halos 25 years sa Bulacan at 38 years naman mula naman sa Pampanga. Yung 5 nakita at pinamayan ni President PBBM, sila yung napakatagal nang nakastambay sa dati nilang posisyon. At after 35 to 38 years, ay ngayon lang sila na-promote. Kaya pinasalamatan ito ang mga guro na nagsundo na ng mga pangalawang magulang natin na nagsundo sa dami ng mga pagsubok, problema, pero hanggang ngayon ay patuloy nilang pinapaguyod at kanilang tungkulin para magturo sa mga estudyante. Dumating ang Pangulo, alas 9:05, kanina lamang, at pagkatapos magtalumpati ni Deputy Secretary Sani Agara at Mayor Robles at ang asawa ko Secretary Robles, no? Ay dumating na ito at pinagpisa na yung talumpati at nagpapasalamat siguro. Puno itong malulos pagka-complex na kanina pa alas 6 pa lang ng umaga nagdati na yung mga turo mula sa Pampanga at Bulacan Center o cluster na ito umabot ng kulang-kulang o 1,980 bilang na bagong na-promote ngayon na sinanggap ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Dumating dito si dating President at kayo ng Arroyo, no? At ang Chief Trick ng Bulacan, si Congressman Terceto at ilan pa mga opisyalis ay dumating dito sa naturang na ang aktividad. Then mayroon ang update, wala pa rin dito sa San Jose del Monte Sinagaan. Pagkay pa rin sa mass outreaching ng mga baguhan mga guro sa dalawang lumpansa o bayan, ang Bulacan at Pampanga. Edwin, ba't wala yata si Nanay Baby Pineda dyan? Hindi ko nakita. Hindi mo nakita? Wala ha? Nasa kabila na ba? Si Congresswoman Gloria Macapagal, nandun lang. Andyan si GMA? Oo, nandyan si GMA. Kala ko estudyante. Ayun siya lang kayo. Kita mo? Ang GMA. Katabi ni Kong Plato yata yan. Ano ba si Kong Plato? Nandun lang nga, nakatayo. Ganun ba? Ayan, parang batang-bata si dating President Gloria. At di ko nakilala ng una dahil yung ngiti niya, parang nakakita ka lang ng halos 30 years old. Ayun, katabi itong Adorneto, medyo nakilala ko na isa pala sa mga House of Representatives na kasama ngayon dito at dumalo sa mass outspeaking ng mga teacher. Okay, Garo. Kinakulat na si Sarit na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sabi ng Presidente sa mga teachers, teach your children well. Yan ang kailangan natin. Hindi lang mga teachers, mga magulang din. Ha? Ayan, huwag masyadong iasa lahat sa teacher laka. At huwag iasa kay Inday. Kailangan hands-on din. Teach your children well. Their father's help did slowly go by. Yan ang kailangan natin, role na mamagulang yan. Secondary lamang po yung mga teachers natin, ano ha? Pero Mr. President, magbago ka ng couturier. Ayan, couturier bang nag-ano ng damit? Couturier. Oo. Stylist. Grabe ka naman sa couturier, parang namang magra-runway talaga sa couturier. Siguro stylist, ganun, wardrobe team. Wala, minsan talaga, di ko maiwasan yung aking Ilocos-Slovakian accent, lumalabas eh. Ikaw ay French. Yes, Italian. Ayan. Italian. Ilocano Ita. Ayan.
Apo, Presidente, papalitan mo yung couturier mo. Sino bang couturier ng Manang Aimee, ha? Sino bang couturier na ading mo, ha? Masyado mahaba yung manggas ng polo niya. Ayan, nahala tuloy na kimutong. Ayan, What's kimutong? Kimutong, pumayat. Ayan, o, di ba? Oo. Halatang pumayat tuloy ang Presidente. Ayan, dapat ayusin yung mga ganyan, yung make-up, yung pampataba ng konti, ha? Ayan. Ano yung pampalubog sa pisngi sa mga make-up Ano yung ninyo? lakay? Contour. Contour. Ayan. Siya hindi niya kailangan mag-contour. Kaya nga Ayan. Agpalukbag ka, apo. Ayan. Sabi ko magpataba ng konti. Ayan. Agpalukbag ka, apo, Presidente. Ayan. Medyo kwada tayo. Madlaw na tayo pa nagkutong mo, apo. Ayan. Bata, sakit mo, cancer mo man. Wala naman daw siyang cancer na wala. tayo. Ayan nga. Oo. Kaya, naku, mag-ingat yung mga nag-share ng fake news Aba. dyan, ha? Baka po kayo ay makasuhan. Sige kayo. Edwin, ayan, lumapit ka ba kay Presidente at Secretary Sani Angara? May bulong-bulungan sila. Baka sabi ng Presidente, Sani, ha? Ready ka, ha? Di natin ihanda mo ang sarili mo. Naman. Pero mula sa Mekeni, Pampanga, na absent ang Gobernadora Baby Pineda. Bakit kaya, ha? Ayan, ang mga taga Mekeni ba? Ayan, anong tawag doon kay tatay? Number 1 ba? May code sila Code 1, mga ganun-ganun ha? Talaga lakay. Oo, ayan. Nagkulay luntian na ba sila? Ay, berde. Ayan. Luntian, berde. Pares lang yun, lakay, diba? Luntian, Green. berde. Ang yellow pala, amarillo. Amarillo. Parang abig amarillo lang yan ha? Ayan, dati kulay kahel. Ayan, kulay orange yan. Sister, mga Ilocano maraming pag orange. Ay, kulay kahel yan. Kulay kulay berde. Naging green grass. Eto, green grass of home mula sa kamera si Sir El. Eto, Ano ang lakay. latest na? Dahil ang maagang deklarasyon daw sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte, panakot sa mga sumusuporta sa impeachment laban sa kanya. Sino naman ang nagsabi niya? Na Rich 12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella, lakay ang maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbo sa pagkapangulo ay hindi daw sa hangarin nitong pagsilbihan umano ang mamayan. Ito ay taktika para takutin ang mga sumusuporta sa impeachment at palabasin na siya inaapi at iligtas ang sarili laban sa anumang pananagutan, questionable ang paggamit ng confidential funds at betrayal of public trust. Ang House Deputy Minority Leader Antonio Tino, huwag niyang linlangin ang mamayan dahil ang impeachment ay hindi naman daw usapin ng politika, kundi pananagutan. Sabi ni Tino, ang magiging deklarasyon o ang maagang deklarasyon ni VP Sara ay pakana para mapaniwala ang mamayan na ang anumang investigasyon laban sa kanya ay pag-atake ng mga kalaban sa politika para hadlangan ang pagiging presidente. Narito ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Sagutin na, finally, ano ba nangyari sa 125 million? Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Alam naman natin walang ganon. No? At talagang nadambog itong 125 million at tumbong confidential funds. Hindi pwedeng palampasin, kailangan panagon. Pag na-impeach at matanggal sa pwesto, hindi na yan makakatakbo. Ako parang Makabayan Black, umarap muna sa mga alegasyon laban sa kanya dahil hindi layunan ng impeachment na hadlangan ang ambisyon ng Vice Presidente na maging Pangulo. Kung mapapatunayang walang kasalanan, saka daw pag-usapan ang ambisyon nito sa 2028. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Talagang mga taga-Makabayan Black, umaasa pa rin ma-impeach ang Vice Presidente Inday. Ha? Ano lakay ang kanila daw tawag dito, ang kanilang ano ba yung tawag doon lakay? Yung hindi saying yun eh. Ano ba tawag doon yung kanilang mantra? Anong mantra nila? Try and try. Try and try until you succeed. Yes. Ayan, pero alam mo, Congressman Tino, ha? Kung ngayon ang eleksyon,
panalo na ang Inday Sara Duterte Carpio. Bakit? Bakit? Ala pang kalaban eh. Oo nga, pagka walang kalaban, panalo ka na. Pero ayan, sinasabi ko sa iyo, Congressman Tinio, sa bagay, role kasi nila yan. Kanya-kanyang role yan, Sister L, ha? May mga allegation sila kay BP Sara, ayan. At hindi naman pa kasi nagpapaliwanag ang vice tungkol sa mga isyong yan. Dapat maklaro din, ayan. Kaya nasabi nila Lakay, kailangan magpaliwanag. Yes, para malinaw. Anyway, pero you have to read between the lines, sabi nga. Sabi nga po na aking bubita, Apo Speaker, Boje. Ayan. Hindi ka no kaya't ni Apo Presidente Tikwa, Apo, impeachment. Marbat, ekonomiya tayo. Ayan. Maperde. Ayan. Nakaasiti pagilian. Ayan. Pero happy birthday muna kay Tata Joe Kapulong. Aba, happy birthday, ha? Abay, at eto rin, golden boy na ngayon. Baganda naman ang pangalan nito, ha? Si Prince, ayan. Happy birthday kay Prince Bruce Dilis Tanglaw. Ayan, Bruce Dilis Tanglaw, ha? Ayan. From Arnel and Mika Salarsa. Ayan. At sabi ni Kuyang Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo, ayan, pag-ibati rin Kuyang si Ateng Olive, ayan, abay nanonood na, nakikinig pa sa inyo habang nag-exercise. Nasa treadmill ngayon. Aba, Ateng, dahan-dahan lang, ha? Baka mamaya 2 oras ka nasa treadmill, ha? Uy, masarap kaya mag-jogging, mag-treadmill na kayo. Pagpapawisan ka talaga dyan, mga 30 minutes, 20 minutes, okay na yan. Isang oras. Pero huwag masyado mabilis sa Ate Olive, ha? Baka madapa ka dyan, ha? Ayan, dahan-dahan lang. Ayan. Masubsob. Ingat daw po kayo, sabi ninyong dating boyfriend na nagmamalasakit sa'yo. Ayan. Judge pa naman. Ayan. Si Judge Frank Felizmenyo. Ayan. At binabati natin si Dr. Ruel Aguila. Pala rin ka sana mas angkop na salin ng good luck. Grabe, no? Pala rin ka sana. Ayan, pagka nawala na naipasa na ang anti-dynasty bill. Ayan. Pwede na akong kumandidato doon, pwede na akong kumalaban sa mga Marcos sa Ilocos. Atay ko yan Lakay, sasama ako sa'yo. Pero kung kakandidato ko lalaban ng mga Marcos sa apelyido sa Ilocos, wag na. Para ka nagsasaya ng pera, ng pagod. Ayan. Pero kung mga bata-bata lang na siguro nila, pwede pa. Pero kung Marcos nila apelyido, ayan. Wag na. Ewan nga ba, magic word talaga mga ibigan sa Ilocos, ha? Kaya yung Solid BFF, North talaga. Lakay, kaya yung BFF mo, nagpapanggap Ganon. Baka sakaling manalo. Sabi ni Comelec Chairman Boy George Garcia, hindi obra yan. Nuisance candidate. Panggulo. Yes, good morning Kuyang Noble Captain Boots Soriano. Ayan. Oy Kuyang Winnie Edad. Oy mga brethren sa Manila Travel Square and Compass Club. Ay Kuyang Colonel Ador Arevalo. Ayan. May meeting daw mamaya, sabi ni President Winnie Edad. Ayan, Judge Justice Jolo, ha? Ayan, Justice Dec, ha? Ayan. Ganda President, sabi ni Kuyang Chaplain Peñalosa. Ayan. At Fiscal Jess Bautista. Good morning, Noble Doming de Asis. Secretary Dong Mendoza, ha? Maganda umaga po siya at Ninong Michael is my guy. At Judge Boyet Mapili at binabati natin, ha? Si Judge Alvin Pua. Ayan.
Kilala mo yun, di ba? Ayan. one of these days, makikilala mo siya, Sister L. Kilala ko siya, Lakay. Kilala mo siya, ayan. Talaga Ipapakilala ko sa, ipapabeso-beso ko sa yan. Dapat patagal mo na pinakilala sa akin, Lakay. I hate you. Pero ito, Lakay, batiin natin ang happy birthday si Lieutenant Colonel Terence Abraham. Ang pagbati ay mula sa pamunuan ng PNP at buong puwersa daw ng Deputy Chief Administration, Lieutenant General Bernard Banac. Ayan. At ngayon ay February 19, araw ng Huwebes. Abay, birthday din pala ni Luisita. Ayan. Luisita Tagapia Regasa na Manila Broadcasting Company. Si Cyrene Valerie Ferrera Fetisanan. Ayan. At Raymond de la Cruz at Taladro alias Kulot. Ay! Magbo-birthday ba si At si Noche Balbena Kakas Tardes Noches. Happy birthday at advance happy birthday din kay Mayor Francis Zamora ng San Juan, Sister L. Ayan. Advance happy birthday, Mayor. Kailan ba birthday ni Mayor Lakay? December. Ayan. Panis ka naman? Kaya nga advance eh. Sobrang advance naman. Pero alam mo talaga, Sister L, sa panahon masaya tayong mapolitika, ha? Abay, sabi nga ni Manibal, kailangan love What tayo. is love? Is there really such a thing? Is love selfish? Just a need fulfilled? Someone to fulfill? Nakaka-relate ka, ano, ha? Hindi ako nakaka-relate. Ganun ba? Kasi playlist yan ni Manival, di ba? Kaya nga. Panahon pa ni Kopong-Kopong yan eh. Pero timely ngayon napawan dahil matindi ang away sa politika, Sister L. Kailangan ni Love Month. Kailangan ni love tayo, di ba? Doktora Isa Suntay. So much for Doktora Beng Lee. Ayan. It's because you have At sino mga lover boy dyan, ha? Maybe that's love. Oy, Noble Patsa Arbas. Ayan. Kuyang Nelson Yao. Kuyang Shamsuddin. Ayan. Sino ba, ha? Mga kandidato sa Junior Grand. Oy, si Kuya Philip Ulinan. Ayan. At Wharton Chan. Kailangan sa ganitong panahon na mainit ang politika, ha? Away-away na hati ang bayan. Kailangan natin ng pagmamahalan. Ayan. Yung bang natural na init sa pagmamahal. Natural na kaligayahan. Sister L. Express love naturally. Gamit ang honeymoon tea, Dr. Gary C. Kasi may tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na iyong kanamdamin. Sabi ni Bossing Edlas at Engineer Felix Lumabas ng Sogo at Shogun Hotel, gawing making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos lamang. May 10% discount pa. Ayan. Yan po ay mabibili sa Mercury Drug. Sabi mo kay Architect, ha? Watson's, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Ako yang when she's down and out and subukan na ang honeymoon herbal tea. When evening falls para express love naturally. If you would comfort her and worry more about her pain than yours, that's love. Paborito ni Jerry Bahayan. Saan ba ay Raymond at Paas? Ano ang latest sa Senado, ha? Tuloy ba ang debate ni Senator Marcoleta at Justice Carpio, ha? Ayan, willing daw si Commodore Tariela. Ayan. Sino bang defender pa ng China sa Senado?
si ano? Sino? Yung binanggit mo kanina. Ganon. Si Senator ano? Ba't binubulba? Ayoko sabihin kasi yung Senator na-off kasi Pototoy. ako. Ayoko sabihin yung word. Sige. Ikaw talaga. Sige, barangay, Senator Chairman. Standby, Raymond at Paas. Ayan, kumusta na dyan? Sino bang pambato ng administrasyon? Sino bang mga planong tumakbong presidente sa Senado? Ha? Bukod kay Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino, Senator Ping Lacson. Parang ayaw na yata ni Ping Lacson. Ayaw na pala. Sabi niya, masakit na ulo ko. Ayan. Tanda na ako lakay nga. Oras, Sister L. 9:51. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Bakit na mag-overtime? Report mo na kay Raymond at pa, Sister L. Isang araw na pagproseso sa pagkuha ng ayuda, aprobado na. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Na kay Raymond. Elaine Mayor, mas madali ng pagkuha ng ayuda ng ating mga kababayan na nangangailangan. Ito'y matapos maaprobahan sa third and final reading ang Senate Bill No. 155 o ang Direkta at Agad na Lingap at Intervention o DALI Act. Ayon kay Senador Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, mas mapabilis ng processing ng mga ayuda. Dapat ay maproseso ang mga ito sa loob lamang ng isang araw. Babawasan din ang mga dokumentong kailangan para makapanghingi ng ayuda. Sabi ni Tulfo na nagsilbi din kaliyan ng DSWD, 3 na lang ang requirement sa pag-abil ng tulong pinansyal. Isang valid government-issued ID, billing statement at original o certificate true copy ng medical certificate o medical abstract. Narito si Senador Erwin Tulfo. Ginoong Pangulo, sa hinabahaba na po ng panahon, ang mga kababayan natin ay hirap na humingi at kumuha ng ayuda sa mga ahensya ng pamahalaan. Dahil ito po ay pinapabalik-balik sila at gastos po sa pamasahe at mga kung ano-anong dokumento na hinihingi po sa kanila. Sa halip na makatulong, nagiging hadlang pa ang naturang proseso. The DALI Act ensures that government assistance becomes truly accessible, inclusive, efficient, and responsive. This is a reform rooted in social justice. It affirms a simple principle. Ang tulong ng pamahalaan na hindi dapat pahirapan bago makamtan. Assistance should be given with compassion, not complication. Ang bahagi ng pasasalamat ni Senador Erwin Tulfo, ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Agree, Raymond Dadpaas, Senator Erwin Tulfo. Tama lang yung lakayo. Kailangan natin ng compassion, not complication. Yes. Oo, ramdam natin ng yung problemang ganyan. Daming bayan. Report mo kay Boy Gonzales. Eto lang kay Val Gonzales Val ito. Gonzales ba? Ayan, mukhang namin mismo si Boy G. Nag-report na ba si Boy Gonzales? Nag-report naman na siya na kayo. Ayan. Anong sabi ni Consel Ibay? Ayan. Hayaan mo tayo, huwag kang mag-alala, Boy. Ayan, Little Mayor, Cesar Chavez, ha? Ayusin mo nga itong, pagkapihinga natin itong si Boy Gonzales at si Consel Ibay. Ayan. Pero, kulang lang ng love yan. kulang sa lambing. Oo, ayan. Pero eto ano na report muna ni Val? lakay. Best friend mo to. Ang social Best friend ko? Yung best friend mo. Oh, bakit? Dahil yung best friend mong vlogger. Oh. Yung social media pages ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Oh, bakit? Plano daw ipa-take down. Huwag naman, kawawan naman yung aking BF. Diyos ko naman, kayo man sa napol ko mo. Ang bira. Diyan na lang kumikita aking BFF, tatanggalin nyo pa. Nako lakay, mukhang ipapa-take down niya ng Napolcom. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Susirel at Mayor, pinag-aaralan na ngayon ng National Police Commission o Napolcom ang posibilidad na ipa-take down o ipasara ng tuluyan ang mga social media pages ng dating preso na si Norman Mangusin na nagpapakita. Grabe ka naman, uy! Kung makaano ka, huwag mo nang gano'n yung aking BFF, dating preso, sobra ka naman. Di ba nakulong naman siya? Kakosa na lang. Kakosa na lang daw. Huwag masyadong masakit, Val. Pakisabi, namimiss na raw sa City Jail.
Gamitin na lang natin yung international standard sa pagtawag doon sa mga nakukulong. Ano? PDL. PDL, ayan. Dating persons deprived of liberty na si Norman Mangusin na nagpapakilalang si Francis Leo Marcos. Ito'y kasunod ng pagsusuot ni Mangusin ng police uniform at gawing katatawanan at bastusin ang uniforme ng pambansang pulisya. Ayon kay Napolcom Commissioner Attorney Vicente Calinisan, seryosong komisyon sa paghahabol ng mga kaso laban kay Mangusin na tinawag niyang clout chaser o taong papansin. Sa katunayan, ani Calinisan, nagpadala na ng timang Napolcom sa mga korte sa Baguio, Caloocan, Pampanga, Maynila, Quezon City at Makati para tingnan ang status ng serye ng mga kasong nakasampa laban kay Mangusin. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang Napolcom sa pamunuan ng Meta at management ng iba pang social media companies para sa planong pagpapa-takedown sa mga account ni Mangusin. Una nang inatasan ni Commissioner Calinisan ng Napolcom Legal Affairs Service at Inspection Monitoring and Investigation Service para makipag-ugnayan sa PNP at ihanda na ang mga kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code laban kay Francis Mangusin. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Vala Gonzales. Mamaya ka na doon na Carlos Pobre, ha? At overtime na kami, yan si attorney. That leads us to At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. O, tika muna, baka magtampo ito, di ko mabati. Sino ha? yan? Si paring Orly Trinidad, ayan, nag-champion sa Class A kahapon sa UAAGI Golf Tournament ni Amba Romel City ng grupong Photon. Cherry, ayan, Jetour. Ayan, congratulations paring Orly Trinidad. Gaganda ng trophy, ha? Ang trophy, kotse. Wow. Yeah. May picture ka? Patingin nga. Bakit ito mamaya? Ako po si Deo Macalma. Sister L. Elaine Apitor, happy birthday to Mayor Rex Oliva ng Iriga City. Stay safe everyone. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, eksakto. Alas 10:09.